Isang araw, hindi lang ako naglakad palabas ng isang mamahaling tindahan. Binili ko ang buong tindahan na yun. Alam niyo ba kung bakit? Dahil lang sa hindi nila ako pinansin, hinusgahan at trinato na parang basura. Akala nila, isang ordinaryong babae lang ako na nagpapalipas ng oras. Pero sa huli, ipinakita ko sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung ano ang suot mo, kundi sa kung sino ka talaga. At ang araw na yun ang araw na binili ko ang kanilang buong negosyo, para lang ipagtanggol ang aking dangal, ay isa sa pinakamatamis na ganti na natikman ko sa buhay ko. Gusto niyo bang malaman kung paano nangyari ang lahat? Simulan na natin ang kwento ko. Kung titingnan mo ang buhay ko noon, masasabi mong parang galing sa isang fairy tale. Ako si Sofia, at sa edad na 30, naitatag ko na ang sarili kong digital marketing agency na ngayon ay isa sa mga nangunguna sa bansa. Lumago ang negosyo ko sa bilis na hindi ko inasahan at kasama niyon ang aking personal na yaman. Palagi akong pinupuri sa aking itsura, maamo daw ang mukha ko, mahaba at makintab ang buhok na abot hanggang bewang, at may tindig akong ayon sa marami ay parang modelo. Hindi sa pagmamayabang, pero madalas akong mapansin kahit saan ako magpunta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas gusto ko ang simple at tahimik na pamumuhay. Hindi ako mahilig magsuot ng mga mamahaling alahas o designer na damit araw-araw. Mas gusto kong maging komportable sa jeans at plain t-shirt, lalo na't halos buong araw akong nasa opisina o nakikipag-meeting sa mga kliyente. Naniniwala ako na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kung ano ang suot niya o kung gaano karami ang pera niya sa bangko. Mas mahalaga ang pagkatao, ang integridad, at ang pagrespeto sa kapwa. Iyon ang pundasyon ng lahat ng tinatayo ko, mapanegosyo man o personal na relasyon. Ang aking opisina ay nasa puso ng syudad, sa isang modernong gusali na may tanaw sa buong metropolis. Ang apartment ko naman ay isang penthouse unit na may napakagandang tanawin ng skyline. Nakakatuwa isipin na mula sa pagiging simpleng probinsyana, nakamit ko ang lahat ng ito sa sarili kong pagsisikap, gamit lamang ang aking utak at sipag. Masaya ako at kontento. Walang drama, walang sakit ng ulo, payapa lang ang lahat. Iyon ang normal kong buhay bago nangyari ang lahat ng ito. Isang buhay na akala ko ay mananatiling tahimik at walang anumang gulo. Pero nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Isang araw, habang pauwi na ako mula sa isang matagumpay na meeting, nakasiguro ako ng isang malaking kontrata para sa aking ahensya. Napansin ko ang isang bagong bukas na luxury boutique sa tapat ng opisina ko. Eklat, iyon ang pangalan, nakasulat sa isang eleganteng font na may kasamang gintong disenyo. Ang tindahan ay nagniningning sa ilalim ng afternoon sun. Ang salamin na bintana nito ay nagpapakita ng mga kumikinang na alahas at mga bag na may kakaibang disenyo. Narinig ko na ang tungkol dito, sikat daw sa ibang bansa at ngayon ay nagbukas ng branch dito sa syudad. Naalala ko na papalapit na ang birthday ng aking mentor na si Miss Reyes, isang napakabuting tao na malaki ang naitulong sa aking karir. Gusto ko siyang bigyan ng isang espesyal na regalo, isang bagay na magpapakita ng aking taos-pusong pasasalamat. Naisip ko na baka makahanap ako ng perpektong regalo doon. Nagpark ako sa isang kanto at naglakad papunta sa tindahan, excited sa posibilidad na makahanap ng kakaiba. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang napakagandang interior. Marble floors na kasingkinis ng salamin, chandeliers na nagkikinangan na parang mga kumikislap na bituin, at mga display case na puno ng mga kumikinang na alahas, mamahaling relos, at mga bag na may kakaibang disenyo na hindi mo makikita kahit saan. Kaunti lang ang tao sa loob, isang pares na tinitingnan ang isang relos, at isang babaeng may edad na nakikipag-usap sa isang sales associate. Ako naman, nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt, lumang jeans na may kaunting punit sa tuhod, at puting sneakers. Dala ko ang isang malaking tote bag na puno ng mga dokumento, at ang buhok ko ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa madaling salita, hindi ako mukhang yayamanin sa panlabas na anyo. Nakita ko kaagad ang sales associate na nakatayo malapit sa entrance, isang matangkad na babae na may napakakinis na balat at mahabang itim na buhok na nakatali ng maayos sa isang eleganteng bon. Ang suot niya ay isang eleganteng itim na uniform, at ang kanyang mukha ay may bahid ng makeup, pero ang mga mata niya ay may kakaibang lamig. Sa unang tingin pa lang, may pakiramdam akong hindi maganda sa kanya. Tila ba nililibot niya ang tingin sa buong tindahan, sinusukat ang bawat isa na pumapasok.
Nang dumaan ang mga mata niya sa akin, may kung anong bahagyang pagtaas ng kanyang kilay, isang mapagmataas na tingin na parang sinasabi niyang hindi ako nabibilang doon. Hindi niya ako binati ni hindi ngumiti. Para akong hangin. Nagsimula na akong maglakad papasok, umaasa na baka lumapit siya at magtanong kung paano ako matutulungan. Ngunit nanatili lang siya sa kanyang pwesto, nakatingin sa akin, tila hinihintay akong lumabas o magpakita ng pahiwatig na ako ay karapat-dapat paglingkuran. Nakaramdam ako ng bahagyang inis. Hindi ko akalain na ang simpleng pagpasok sa isang tindahan ay magsisimula ng ganitong uri ng kaguluhan. Nagpatuloy ako sa paglalakad, tiningnan ang mga display. Napansin ko ang isang magandang pulseras na may maliliit na diamonds at isang kakaibang clasp. Mukhang perpekto ito para kay Miss Reyes. Handa na akong lumapit sa sales associate upang magtanong tungkol dito, pero bago pa man ako makakilos, may pumasok na isang babae na nakasuot ng bonggang designer dress, may suot na mamahaling alahas sa liig at kamay, at may dalang isang branded na bag na tila bagong labas sa fashion magazine. Agad na lumiwanag ang mukha ng sales associate. Lumapit siya ng napakabilis, halos tumakbo, at binati ang babae na parang matalik na kaibigan. "Good afternoon, ma'am. It's so wonderful to see you again. How may I assist you today, dear?" Ang malambing at over-the-top na boses niya. Nakangiti siya mula tenga hanggang tenga, at nakita ko pa ang pagngisi niya nang tingnan niya ang bag ng bagong pasok na customer. Alam kong sinasadya niya akong hindi pansinin at unti-unti, bumubuo sa akin ang isang damdamin na hindi ko madalas maramdaman pagkadismaya na may bahid ng galit. Ilang minuto akong naghintay, umaasang matapos niya ang pakikipag-usap sa customer para ako naman ang pansinin. Ngunit nakita ko na lamang na dinala niya ang customer sa isang pribadong silid para sa mas personal na serbisyo, tila ba nagbubulungan sila tungkol sa mga eksklusibong item. Napansin ko rin na habang naglalakad sila, sumusulyap siya sa akin na may bahid ng pagmamaliit sa kanyang mga mata, isang tingin na parang nagpapahiwatig ng hindi ka nabibilang dito, hindi mo kayang bumili. Naramdaman ko ang init ng aking pisngi. Hindi ako sanay na binabaliwala, lalo na sa ganitong paraan. Tinuruan ako ng aking mga magulang na maging magalang at mapagpakumbaba, ngunit tinuruan din nila ako na ipaglaban ang aking karapatan kung kinakailangan. Naglakad ako papunta sa jewelry section, umaasang baka may ibang sales associate na tutulong sa akin. Wala. Mukhang siya lang ang nakatalaga sa buong palapag, o baka siya lang ang may kapangyarihan na magdesisyon kung sino ang paglilingkuran. Naghintay ulit ako, at habang naghihintay, napakinggan ko ang ilan sa mga usapan niya sa ibang customer na nag-ikot-ikot din. "Maraming salamat sa pagbisita, ma'am. Alam kong masisiyahan kayo sa bag na ito. Exclusive lang po ito sa aming store. Halos wala ng stock sa buong mundo," ang naririnig kong sabi niya, puno ng pagmamalaki, halos umalingaw sa tahimik na tindahan. Nakatingin ako sa kanya, pero para siyang may invisible shield na pumipigil sa akin na lapitan siya, o baka sadyang bulag lang siya sa aking presensya. Para akong isang multo na naglalakad sa kanilang tindahan, hindi naririnig, hindi nakikita. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang trato niya. Dahil ba sa suot ko? Dahil ba sa hindi ako mukhang mayaman sa panlabas? Sumikip ang aking dibdib sa inis. Hindi ito tungkol sa akin, ito ay tungkol sa prinsipyo. Lahat ng customer, mayaman man o hindi, ay dapat tratuhin ng may respeto. Lahat ng tao ay may karapatan sa serbisyo, anuman ang kanilang kasuotan. Sinubukan kong makuha ang atensyon niya ng diretsyo. Lumapit ako sa counter kung saan siya nakatayo, abala sa pag-aayos ng mga dokumento na tila ba napakahalaga. Naghintay ako ng ilang sandali, pero hindi pa rin niya ako tinapunan ng tingin. Nakaramdam ako ng kakaibang panginginig ng aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng aking galit. Ito ba ang uri ng serbisyo na inaasahan sa isang mamahaling tindahan? Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang sarili kong sumigaw. Tumikim ako ng bahagya, sapat lang para marinig niya, isang maliit na tunog na tila nagpatumba sa katahimikan ng tindahan. Nag-angat siya ng tingin at muli ang tingin niya sa akin ay puno ng paghamak. Nakataas ang kanyang isang kilay at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga, tila naiinis na naglakas loob akong gambalain siya. "May kailangan po ba kayo?" Tanong niya, pero hindi man lang umiti. Malamig ang kanyang boses at ramdam ko ang pagkadismaya niya na kinausap ko siya,
na parang ginulo ko ang kanyang mahalagang oras. Sana. Naghahanap po ako ng regalo. Mayroon po ba kayong necklace na may blue sapphire? Yung may kakaibang kot, tanong ko, sinubukan kong maging kalmado ang aking boses, kahit na kumukulo na ang dugo ko. Alam kong nasa jewelry section ako, at alam kong mayroon silang ganoong klase. Pero hindi niya ako tinulungan. Doon po ang jewelry section, sabi niya, tinuro ang direksyon kung nasaan na ako, na para akong isang tanga na hindi marunong magbasa ng karatula. At ang mga sapphire ay nasa display na. Kung hindi nyo mahanap ang hinahanap nyo, siguro wala kami ng gusto nyo. O baka naman hindi nyo talaga kaya, dagdag pa niya na may bahid ng panunukso, na may kasamang tawa na tila nagpapahiwatig na ako ay nasa maling lugar. Parang sinasabi niya na masyado akong mahirap para makabili ng sapphire. Lumalim ang kunot sa aking noo. Nagsisimula na akong mainis ng husto. Sinubukan ko ulit. Kaya ko po bang tingnan ang mas mamahal na item? Ang mga limited edition ninyo. Yung hindi nakadisplay sa publiko. Nais kong tingnan kung hanggang saan ang pagmamaliit niya sa akin. Kung hanggang saan ang kakapalan ng mukha niya. Mumisi siya ng bahagya, isang ngisi na puno ng pagmamataas at pag-aalipusta. Ma'am, ang aming mga limited edition items ay para lang po sa aming VIP clients. Hindi po namin ito ipinapakita basta-basta sa kahit sino. May mga records po kami ng aming mga kliyente, sabi niya, binibigyang diin ang salitang VIP na parang isang saksak sa aking dignidad. Tapos ay sinulyapan niya ang aking suot, mula ulo hanggang paa, na parang tinitimbang ang aking halaga base sa aking panlabas na anyo. Parang sinasabi niyang hindi ako VIP, at hinding-hindi ako magiging VIP. Ang tingin niyang iyon ay parang sumampal sa akin ng malakas. Hindi ko matandaan kung kailan ako huling naramdaman ng ganito. Nag-init ang ulo ko. Ang aking tahimik na determinasyon ay unti-unting nagiging isang matinding galit. Ang pagiging maganda ko ay tila wala ring silbi sa paningin niya dahil sa suot ko. Nagsimula nang magbulungan ang ibang customer na nakarinig sa usapan namin. Narinig ko ang baka naman totoo at mukhang ang hindi taga rito, bakit siya pumasok dito? Ramdam ko ang paghusga. Naglakad siya papalayo sa akin, bumalik sa kanyang pwesto, at nagkunwaring abala sa mga papeles, binabaliwala ang aking presensya. Hindi na niya ako pinansin. Doon ko napagtanto na hindi ito tungkol sa serbisyo lang. Ito ay tungkol sa pagpapahiya. Ito ay tungkol sa paghusga sa isang tao base sa panlabas na anyo. At ayaw kong palampasin ang ganitong klaseng pagmamaliit. Kung may natutunan ako sa aking buhay sa negosyo, ito ay ang huwag kailanman hayaan ang iba na tapakan ang iyong dangal. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya habang nakatayo ako sa gitna ng tindahan, sa gitna ng mga kumikinang na gamit na parang walang pakialam sa aking nararamdaman. Kung ano ang dating inis, naging matinding pagkadismaya at galit na halos ayaw ng pigilan. Nagtagal ako sa pagtingin sa mga produkto, nagkunwari na wala akong nakikita at wala akong naririnig. Pero ang totoo, bawat salita niya, bawat sulyap niya, bawat pagmamaliit niya ay tumatatak sa isip ko, nagiging apoy sa aking dibdib. May isang customer na lumapit sa akin, tila nahihirapan magdesisyon sa isang relo. Hindi niya sigurado kung aling modelo ang mas babagay sa kanyang asawa. Sinubukan kong tulungan siya, ipinaliwanag ko ang kaibahan ng dalawang modelo na hawak niya, ang materyales at ang mga feature ng bawat isa. Napansin ko ang sales associate na nakatingin sa akin, kunot ang noo, tila nagtataka kung bakit ako nakikialam. Nang matapos ang customer sa pagpili at nagpasalamat sa akin ng taos puso, lumapit siya sa akin. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng lamig at pagbabanta. Ma'am, kung wala po kayong balak bumili, baka po pwede na kayong lumabas. Nakakasagabal lang po kayo sa ibang customer, bulong niya, pero sapat para marinig ng mga nasa paligid, lalo na ng manager na ngayon ay nakatingin na sa amin. Ang boses niya ay puno ng lamig, at ramdam ko ang matinding pagmamaliit sa bawat salita, tila nilalabas ang lahat ng inis niya sa akin. Hindi na ako nakapagpigil. Umigting ang aking panga. Sa loob ko, handa na akong sumabog. Hindi mo ba ako titigilan? Tanong ko, kalmado ang aking boses pero may bahid ng pagbabanta, isang kakaibang tono na bihirang lumabas sa aking bibig. Nagulat siya sa aking tanong. Bahagya siyang napaatras, tila hindi inaasahan ang aking reaksyon.
Hindi ko po kayo maintindihan, sabi niya, pero alam kong naiintindihan niya. Alam kong sadyang niloloko niya ako. Hindi mo ako pinansin mula nang pumasok ako. Hinusgahan mo ako dahil sa suot ko. At ngayon, ipinagtutulakan mo ako palabas na para akong isang pulubi. Diretsa kong tanong, ang bawat salita ay may diin. Nagsimulang lumapit ang manager ng tindahan, isang lalaking nasa edad 40, na may bahagyang kalbo at nakasuot ng formal na suit, tila napansin ang tensyon na bumabalot sa aming tatlo. Ang sales associate, na nakikilala ko ngayon bilang Miss Elegance base sa name tag niya, ay ngumiti ng pilit, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ma'am, para sa kaalaman nyo, may mga customer po kaming seryoso sa pagbili. Ayaw po naming masayang ang oras nila. At base po sa inyong pananamit, direktang sinabi niya, habang sinisipat niya ulit ang aking simple at di-branded na kasuotan, mukhang nagpapalipas lang po kayo ng oras. Hindi po ito palaruan. Hindi na niya ikinahiya ang pagiging basto sa harapan ng manager, o baka sadyang ganyan na talaga siya. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding galit. Ang mga mata ng mga customer na nakarinig sa usapan ay nakatingin sa amin. Narinig ko ang bulungan ng isa, ang kapal ng mukha, pumunta sa mamahaling tindahan tapos magrereklamo. Ang isa naman ay bumulong, baka naman totoo, mukhang hindi naman talaga makakabili. Bakit siya pumapasok sa ganitong lugar kung ganyan lang ang suot niya? Ramdam ko ang paghusga sa bawat sulok ng tindahan. Ngunit nanatili akong kalmado sa labas. Pero sa loob ko, kumukulo na ang dugo ko. Ang pagnanais na ipaghiganti ang sarili ay lumalakas, nagiging isang matinding desisyon. Hindi ko hahayaan na baliwalain lang ako ng ganito. Hindi ito tungkol sa presyo ng mga gamit dito. Ito ay tungkol sa pagmamaliit sa isang tao, base sa kanyang hitsura at paghusga sa kanyang kakayahan. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang sarili. Oras na para ibalik sa kanya ang lahat ng pagmamaliit na ipinadama niya sa akin. Oras na para ipakita sa kanya na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. At na ang ganti, kung minsan, ay pinakamatamis kapag ito ay inihahanda ng may pananahimik at pagpaplano. Habang nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay dinurog ang aking dignidad. Hindi ito tungkol sa pera o sa pagiging mayaman. Ito ay tungkol sa pagrespeto, ang pinakamahalagang bagay na dapat ibigay sa bawat tao. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, isang ideya ang biglang sumagi sa isip ko, isang ideyang magpapabago ng sitwasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi, isang ngiti na hindi napansin ni Miss Elegance, abala sa pagyayabang sa harap ng manager na dumating, tila ba nagpapaliwanag kung gaano siya kahusay sa pag-filter ng mga hindi seryosong customer. Tiningnan ko si Miss Elegance, diretso sa kanyang mga mata, at nakita ko ang kanyang pagtataka sa aking biglaang pagkalma. Hindi niya maintindihan ang ngiti sa aking labi. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking tote bag, pinindot ko ang speed dial, at sa kabilang linya, sumagot ang boses ni Leo, ang aking pinagkakatiwalaang assistant. Leo, are you free? May ginagawa ka ba ngayon? Tanong ko, mahina ang boses ko, halos pabulong. Yes, ma'am. Wala po akong masyadong ginagawa. Anything you need, ma'am? Sagot niya, propesyonal gaya ng dati, ang kanyang boses ay kalmado at handang sumunod sa anumang utos. I need you to do something for me, something big, something that needs to happen right now. Sabi ko, may bahid ng pananabik sa aking boses. Are you near Eclat Boutique? Yung bagong bukas na luxury store sa tabi ng building natin? Yes, ma'am, I'm just a few blocks away. Kakagaling ko lang po sa meeting sa kalapit na building. What do you need, ma'am? May problema po ba? Nagtataka ang kanyang boses, ramdam ko ang pag-aalala niya. Leo, I want you to buy the entire store. Sabi ko, nang walang pag-aalangan, ang aking boses ay malinaw at matatag. Narinig ko ang bahagyang pagkabigla sa kabilang linya. Isang sandali ng katahimikan. The entire store, ma'am. As in, the whole business. Pati po ang building, ang inventory, ang brand. Tanong ni Leo, tila hindi makapaniwala sa aking sinabi. Yes, Leo. Everything. The inventory, the property, the brand, ang lahat ng papeles, pati ang pangalan ng tindahan. I want it all. Bilhin mo ngayon na,
By any means necessary, sabi ko, habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Miss Elegance na ngayon ay nakatingin sa akin, tila nagtataka kung sino ang kausap ko at kung bakit ako nakatingin sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi, isang ngiti na alam kong hindi niya maintindihan. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag nalaman niya ang mangyayari. Understood, ma'am. I'll get our legal team on it immediately. Tatawagan ko na rin po ang mga contacts natin sa real estate at sa business acquisitions. Is there a specific reason for this, if I may ask, ma'am? Tanong ni Leo, alam kong nagtataka siya sa aking biglaang desisyon. Let's just say, I found something invaluable here that simply must have. Something more important than any jewelry or bag, sagot ko, isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Narinig ko ang bahagyang pagtawa niya sa kabilang linya, tila naintindihan na niya ang aking ibig sabihin. Consider it done, ma'am. I'll be there with the legal team in 15 minutes, 30 minutes at most. We'll finalize everything on site. Ibinaba ko ang tawag. Naglakad ako pabalik sa isang sulok ng tindahan, nagkunwari na tinitingnan ang isang relos na may diamond accents, pero ang totoo, pinagmamasdan ko lang ang reaksyon ni Miss Elegance. Alam kong hindi naiintindihan ni Miss Elegance ang nangyayari. Patuloy siya sa kanyang pagyayabang sa manager, hindi niya alam na ang kanyang mundo ay malapit ng bumaligtad ng tuluyan. Ang pagmamaliit niya sa akin ay babalik sa kanya ng doble. Ito ang aking sandali at handa akong gawin ito ng may dignidad at tahimik na kapangyarihan. Ang bawat sandali ng paghihintay ay puno ng matinding kaba at pananabik, na tila ba isang laro ng chess na papalapit na sa checkmate. Hindi pa nakakalipas ang 15 minuto, pakiramdam ko ay isang oras na ang lumipas dahil sa tensyon, nang biglang bumukas ang malaking pintuan ng eklat. Isang matikas na lalaki ang pumasok, nakasuot ng isang napaka-eleganteng navy blue suit, kasama ang dalawang abogada na may dalang mga attache case at mga seryosong mukha. Si Leo yun at ang aking legal team. Agad siyang lumapit sa counter, kung saan nakatayo si Miss Elegance at ang manager, si Ginoong De La Cruz, na ngayon ay abala sa pagsasaayos ng ilang papeles. Nilapitan ni Miss Elegance si Leo, na may mapagmataas na tingin sa suot nitong mamahaling suit, tila nag-aakalang isa lang din si Leo na nagpapalipas oras o baka isang sales representative ng ibang kumpanya na hindi niya gaanong kinikilala. Sir, mayroon po ba kayong appointment? Ang aming manager po ay abala sa mga importante naming kliyente. Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamayabang, tila nilalayo si Leo. Ngunit mumiti si Leo, isang ngiti na alam kong puno ng kapangyarihan at hindi lamang isang simpleng pagbati. Wala po akong appointment, ma'am, pero narito ako para sa isang transaksyon na hindi na kailangan ng appointment, sagot niya, kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng otoridad na hindi matatawaran. Ipinakita ni Leo ang kanyang business card kay Miss Elegance, pagkatapos ay inabot kay Ginoong De La Cruz. Ang pangalan ng aking kumpanya ay nakasulat doon, kasama ang kanyang posisyon bilang Chief Operations Officer. Namutla si Miss Elegance, nakita ko ang paglunok niya, at ang pagbigat ng kanyang paghinga. Alam kong nakita niya ang logo at pangalan ng kumpanya ko, isa sa mga pinakamalaking ahensya sa bansa, isang kumpanya na halos imposibleng hindi makilala. Ginoong De La Cruz, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat para marinig ng halos lahat ng nasa tindahan. Narito po kami para ipaalam na ang Eclat Boutique ay ganap ng pagmamay-ari ng aming kliyente, simula ngayon. Ang lahat ng proseso ay natapos na. Ang legal documents ay naisumite at naaprubahan na ng kinaukulan. Nagulantang ang manager. Ang mga mata niya ay lumaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga. Ano? Hindi po totoo yan. Paano mangyayari yan? Wala po akong alam dito. Halos pasigaw niyang tanong habang bumibilis ang tibok ng puso ko sa pananabik. Lumabas ang isa sa mga abogada at ipinakita ang mga legal na dokumento, ang deed of sale at ang proof of payment. Lahat po ay naisaayos na. Ang transfer of ownership ay signed and sealed, Ginoong De La Cruz. Bilang bagong may-ari, ang aking kliyente ay mayroon ng ganap na kontrol sa lahat ng operasyon dito, simula ngayon. Napaatras si Ginoong De La Cruz, hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga dokumento.
Ang mga mata ng mga customer ay nakatingin sa amin, nagtataka, ang ilan ay nagbubulungan na, at ang ilan ay tila naintindihan na ang sitwasyon. Lumakad ako papalapit, kalmado at may ngiti sa aking labi, ang aking mga mata ay nakatingin lang kay Miss Elegance. Magandang hapon, De la Cruz. Magandang hapon, Miss Elegance, bati ko, habang diretsong nakatingin kay Miss Elegance. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Ang dating mapagmataas na tingin ay napalitan ng panginginig ng kanyang labi, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Hindi na siya makapagsalita, tila ba nawalan siya ng boses. Sophia. Bulong niya, tila hindi makapaniwala na para bang isang multo ang nakita niya. Ako nga. Ang babaeng hindi mo pinansin. Ang babaeng hinusgahan mo dahil sa suot niya. Ang babaeng ipinagtabuyan mo palabas, na para bang wala akong karapatang huminga sa loob ng tindahan na ito. Sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad, bawat salita ay may diin. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may layunin. Naaalala mo ba ang sinabi mo? Na hindi ako nabibilang dito. Na ang mga limited edition items ay para lang sa mga VIP clients. Well, Miss Elegance, ngayon, ako ang may-ari ng buong tindahan na ito. Kaya masasabi ko ng siguradong-sigurado na nabibilang ako dito. Ang mukha ni Miss Elegance ay namutla na parang papel. Nagsimula siyang manginig at nakita ko ang butil ng luha na unti-unting lumabas sa kanyang mga mata. Ma'am, Sophia. Humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako. Hindi ko po alam na kayo po pala na utal niyang sabi. Lumuluha ang kanyang mga mata, ang boses niya ay nanginginig. Lumapit pa ako sa kanya. Ang paggalang sa bawat tao, Miss Elegance, anuman ang kanilang hitsura o estado sa buhay, ay hindi dapat pinagpipilian. Ito ay isang obligasyon. Hindi ko ito nakita sa inyo kanina. Ang pagtrato mo sa akin ay puno ng pagmamataas at pagmamaliit, at iyan ay hindi katanggap-tanggap sa anumang negosyo, lalo na sa isang luxury boutique. Hinawakan ko ang balikat ni Leo at tumango ako sa kanya. Leo, simula ngayon may bagong pamamahala sa Eklat. At sa ilalim ng bagong pamamahala na ito, ang serbisyo sa customer ay magiging sentro ng lahat. Ang bawat empleyado ay kailangan tratuhin ng may respeto ang bawat customer na pumapasok dito. Pagkatapos ay bumaling ako kay Miss Elegance, ang aking boses ay malinaw at matatag. Sa kasamaang palad, Miss Elegance, hindi ka na bahagi ng bagong pamamahala na ito. Hindi ka na kwalipikado na magtrabaho dito. Nagulat si Miss Elegance, pinapaalis niyo po ako. Ngayon na po. Tanong niya, lumalaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, at tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Sa kasamaang palad, ang Eklat ay hindi natatanggap ng mga taong naghusga base sa panlabas na anyo. Ang iyong pagmamataas ay walang lugar sa aming bagong misyon. Maraming salamat sa iyong serbisyo, ngunit ang iyong pagmamataas ay hindi nabibilang dito, sabi ko, diretsong nakatingin sa kanya, nang walang bahid ng galit, kundi ng pagkadisiplina. Ang mga customer ay nakatingin, ang ilan ay nabigla, ang ilan naman ay tila nasisiyahan sa nangyari, at marami ang ngumiti sa akin, tila ba ako ang kanilang bayani. Nakita ko ang isang babaeng nakikipag-usap kanina kay Miss Elegance na dahan-dahang lumabas ng tindahan, tila nahihiya sa kanyang narinig at nakita. Ang pagmamataas ni Miss Elegance ay nawala, napalitan ng matinding kahihiyan at takot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sandali ng pagmamaliit na ipinadama niya sa akin ay binalik ko sa kanya ng may kapayapaan, ng walang sigawan at ng may dignidad. Ito ang uri ng ganti na nagbibigay ng matinding kasiyahan, ang ganti na nagtuturo ng leksyon, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng nakasaksi. Matapos ang insidente, si Miss Elegance ay umalis sa tindahan na umiiyak, dala ang kanyang mga personal na gamit sa isang maliit na kahon. Nabalitaan ko na nahihirapan siyang makahanap ng bagong trabaho dahil sa nangyari. Tila ba ang kanyang reputasyon bilang isang mapagmataas na sales associate ay mabilis na kumalat sa industriya. Ang balita tungkol sa pagbili ko ng Eklat ay mabilis na kumalat din sa social media at sa mga balita, at marami ang humanga sa kung paano ko hinawakan ang sitwasyon, na tinawag akong The Humble CEO. Bilang bagong may-ari, ang unang hakbang ko ay kausapin ang lahat ng natitirang empleyado.
Ipinaliwanag ko sa kanila ang aking pananaw sa serbisyo sa customer at ang aking mga plano para sa hinaharap ng eklat. Tiniyak ko sa kanila na ang kanilang mga trabaho ay ligtas at binigyan ko sila ng mas magandang benepisyo at training na may emphasis sa customer service excellence. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad kong pinaredecorate ang tindahan, ginawa itong mas welcoming at mas maliwanag. Nagdagdag din ako ng mga bagong koleksyon na nagpapakita ng iba't ibang aesthetics, hindi lang para sa ilang VIP. Muling binuksan ang eklat na may bagong pamamahala, bagong prinsipyo, at bagong misyon, ang magbigay ng serbisyo ng may respeto at pagkakapantay-pantay sa lahat ng customer, anuman ang kanilang suot o estado sa buhay. Ang dating eksklusibong tindahan ay naging mas welcoming at inclusive, nang hindi nawawala ang pagiging luxury nito. Nakita ko ang pagbabago sa mga empleyado, mas masaya sila, mas handang tumulong, at mas may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga customer naman ay mas marami na, at mas nagiging komportable sa loob ng tindahan. Pagkatapos ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa pera o sa posisyon. Ito ay tungkol sa kakayahang ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong mga prinsipyo, at gamitin ang iyong kapangyarihan para sa kabutihan. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kabutihan at paggalang sa lahat, anuman ang sitwasyon. Hindi ito isang ganti na puno ng galit, kundi isang ganti na nagturo ng isang mahalagang leksyon sa aking sarili, kay Miss Elegance, at sa lahat ng nakasaksi. Ang karanasan na ito ay nagpatibay sa aking paniniwala na ang pagiging mabait at pagiging propesyonal ay laging mananaig. At sa huli, ang pagiging totoo sa sarili at paggalang sa kapwa ang tunay na kayamanan. Hindi na ako naglalakad sa mga luxury store na may takot na husgahan. Ngayon, naglalakad ako ng may kumpiyansa, dahil alam ko na ang aking halaga ay hindi nakikita sa kung ano ang suot ko, kundi sa kung sino ako bilang isang tao. Kaya sa susunod na makita mo ang isang taong hinuhusgahan, tandaan mo ang kwento ko. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakaharap. At minsan, ang pinakamatamis na ganti ay ang simpleng pagpapakita ng kung sino ka talaga.